Blessed day. Oras na. Time check natin. 10:27 ng November 20. Dito pa rin tayo sa Oswak. At blessing po at pinagtulad ng Diyos na magising pa tayo at bigyan pa tayo ng pagkakataon na magamit sa kanyang umasan. Yung share ko po, ito yung sharing ko dapat bago ko maoperahan. It's about tulong. Yan. Pero sabi po doon sa Kawikaan 27:1, huwag ipangyamang ang araw ng bukas pagkat hindi mo alam kung anong magaganap. Yan. Totoo naman po, wala nakakalam ng araw ng bukas. Pag matutulog ka, hindi mo alam kung magigising ka pa. Pero ito lang po yung ma-share ko, yung tulong. Ano po ba yung dapat natin gawin bago tayo matulog? Letter T stand for tell. Tell everything to God. Sabihin natin lahat kung ano yung gusto natin sabihin, yung mga dala-dala natin, mga problema natin. Sabihin natin sa kanya yung mga nagawa natin pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. I-share natin sa kanya. Bakit? Sapagkat siya lang ang pwedeng makatulong sa atin. Siya lang ang pwedeng makasolve ng mga problema natin. Kaya kung may dala-dala ka, kwento mo na sa kanya. Sabihin mo sa kanya. T, susunod letter U. Unite. Hindi ka lang dapat makipag-unite kay God. Dapat makipag-unite ka rin doon sa mahal mo sa buhay. Kung medyo nagtampo kayo ng misis mo, it's time. Unite. Makipag-ayos ka na. Bakit? Kasi hindi mo alam kung magigising ka pa mamaya. Unite. Para no regrets. Kasi wala nga nakakalam ng araw ng bukas. Kung meron kang problema sa anak mo, tawagan mo. Kung may problema kay nanay, kay tatay, say sorry, say I love you. Unite. The third letter, L. Love. O, kung mag-asawa kayo, yakap. Make love. Bakit? Kasi show your affection, show your love. Ipakita mo na hindi ka lang nagmamahal spiritual, nagmamahal ka rin physical. Yakapin mo, iparamdam mo yung pagmamahal mo sa mga taong mahal mo. Bago matulog yung anak mo, kiss. Pag-pray mo, hipuin mo, hawakan mo, ipanalangin mo. Pakita mo yung pagmamahal mo, hindi lang sa salita, kung hindi maramdaman ng yung physical touch. Show love. The fourth, muna, tell, unite, love. The fourth is letter O. Offer everything to God. Matutulog ka na, hindi mo na alam ang mangyari mamaya. Baka mamaya biglang lumindol, mabagyo. O baka hindi ka na magising, maungutin ka na. Baka wala ka ng bukas. At least, nai-offer mo na sa ating Panginoon. Nai-surrender mo na sa Kanya. Pag nasa ganun, wala kang alalahanin. Kung sasabihin ng Panginoon, time. At least, nakahingi ka ng patawad. Nai-surrender mo lahat sa Kanya. Naisuko mo lahat sa Kanya. Kaya, offer everything to God. Ipagkatiwala mo na. Hindi mo na yung kontrolado. Hindi na sa iyan. Sa Kanya na yan. The fifth is what you call G. Ano ito G? Give. Ano itong ibibigay natin? Ibibigay na natin yung laman ng ating puso. Hindi ka lang basta nag-offer. Kung hindi, isusurrender mo na sa Kanya yung tampo, yung galit, yung inanakit, yung sama ng loob. Kung pag nagsa ganun, sa pag-isip mo mamaya, kung papitulutan ka pa ng Panginoon, malaya ka ng makakakilos. Malaya ka ng makakagalaw sapagkat nakalaya ka na sa pamamagitan ng pagpapatawan, sa pamamagitan ng pagpapa-release ng puso mo. Kaya, sa gabi ito, hilingin mo, Lord, tulungan mo akong magpatawad. Tulungan mo akong makalaya. Kung ano man itong nararamdaman ko sa aking puso, hindi ko lang ito sinusuko. Kung hindi, binibitawan ko na. Upang sa ganon, malaya ako makilos. Kaya sa gabi ito, Kawikaan 27:1,
Upang huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Kaya bago ka matulog, tell, hindi lang ka lang mag-tell, kundi magtiwala na may opportunity pa sa iyong pagkakalob ng Diyos. You, unite. Unite with God, unite with your loved one. L, love. Love not only by saying I love you, but touching. Yakapin mo. O, offer. Surrender mo lahat sa Panginoon. Then give. Give up. Bitawan mo na kung ang dapat mong bitawan. Iwanan mo na dito yung dapat mong iwanan. Bakit? Hindi mo alam ang araw ng bukas. As of this 10:32 nga pala, bago tayo manalangin. Ang inyong pong likod ay makalabas na po mamaya ng umaga or hapon ng Friday. Kaya lang po, tayo po ipinayuhan na kailangan natin magpahinga daw po ng 1 week dahil bawal magbuhat ng mabibigat. Dahil po yung ating ilong na kinayon dito, yung hindi pantay na namuto ay kinayon, at dito po sa bandang kaliwa yung mga buto-buto na lumaki na sa sipon. Kaya huwag nyo daw pong baliwalain yan kasi may possibility pag tumagal yan, magiging tumor yan. Yung kasama ko po dito, yung kalahati binakbak para tanggalin lang po yung mga sipon na lumaki na. Yung sa akin po, may habang tinatagal yung buto, may nasugat doon sa brain. May umagos na unting liquid na yun po yung binantaya kaya hindi po tayo nakalabas. Pero sabi nga sa biyaya ng Diyos, papahintulutan pa rin tayo ng Diyos na makapaglingkod, makapagmahagi, at patuloy na gamitin sa kanyang umasan. With God grace, patuloy tayong palakasin ng Panginoon. At sa inyong pagtulong, tell, unite, love, offer, and give up. God bless po sa atin lahat.